Sir, bigay ka naman ng tips para sa mga nagbabalak pumasok kung ano dapat unahin or gawin bago pumasok sa academy. Magbibigay ako sa inyo ng 4 na tip na pwedeng makatulong sa inyo sa cadet admission. Una, alamin mo yung papasukan mo. Itrato mo tong parang favorite player mo sa basketball or sa kahit anong field. Mas maganda, head to toe dapat alam mo kung anong meron. Halimbawa, sa basketball, idol mo si Jordan, si LeBron James, or si Kobe Bryant. Di ba alam mo lahat tungkol sa kanya? Ilang beses siya nag-champion, naging MVP, kung saan siya napuntang teams, number na ginagamit niya, signature shoes niya, signature move niya, at marami pang iba. Kung gaano ka ka-passionate sa mga idol mo, ganun din dapat sa pangarap mo. Kung pangarap mo mag-PNPA, dapat alam mo ang history niya, qualification and disqualification para maging kadete, coverage ng entrance exam, mga nilalaman ng cadet admission, phase 1 to 3, updated ka sa mga events, may nilulook up ka na kadete or mga graduate ng PNPA na iniidolo mo. Basically, alam mo lahat patungkol sa pangarap mo, parang yung idol mo. Bakit ba ito kailangan? Maliban sa inspiration, dapat maging passionate ka sa mga pinapangarap mo. Halos oras-oras lagi mo itong iniisip. Meron bang naging successful na basketball player pero passionate siya sa football? Number 2, sa lahat ng knowledge mo about sa PNPA, mag-focus ka sa cadet admission. Kasi yan lang yung way para makapasa ka sa PNPA at maging kadete. Sa lahat ng part ng cadet admission, alamin mo kung saan kang pwede magkulang. For example, pwede kang mahirapan sa mathematics ng entrance exam. Doon ka mag-focus mag-aral. Mahina katawan mo at pwede kang bumagsak sa physical agility test. Magpalakas ka. At kung may problema ka naman sa medical, magpa-consult ka or ipagamot mo. For example, yung kakilala ko, bago siya mag-take ng PNPA admission, may problema siya sa mata. Kaya ang ginawa niya, nagpa-LASIK surgery muna siya. Number 3 naman, what if disqualified talaga ako? Halimbawa, medical reasons. Lagi mo tatandaan na hindi umiikot ang mundo natin sa PNPA lamang. May mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin at hindi para sa atin. Kung mag-fail tayo, normal lang yan. Part yan ng journey natin to success. Basta dapat lagi tayong natututo sa pagkakamali na. Number 4 naman, last tip, preparation is the key. Hindi sapat lang na alam mo lang yung kahinaan mo. Kailangan mo din magplano. Kailangan mo ng time para i-improve yung sarili mo. Mas maaga ka mag-prepare, mas malaki ang tsansa na makapasa ka. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang. Follow for more.